Hi guys! Kung baguhan ka pa lang dito sa aking bahay, isa nga pala ako sa mga Pinay na nakapag-asawa ng AFAM. Charis. Dati ako noon nagtatrabaho sa Europe at doon nga kami nagkakilala ng aking AFAM. Simula nung nag-for good ako dito sa Pinas ay ito na nga ay isa sa mga pinagkukuhanan namin ng hanap buhay ay ang fishing boat. Maliban sa tindahan ko na binabantayan ay isa nga din ito ang aming mga bangka ang binabantayan ko sa tuwing sila ay mag-trip. Magkaiba nga lang yung oras kasi ang bintahan ng mga isda ay nasa madaling araw. Alas 12 ng madaling araw ay gising na ako at naghahanda na din ako dito sa pag-alis ng bahay. Nagsusuot lang din ako ng jacket kasi sa madaling araw talaga ay medyo malamig. Simula nung naging busy ako sa aking mga negosyo ay napabayaan ko na talaga yung aking sarili. Hay, sana all napabayaan. Charis. Kasama ko nga pala dito yung aking mama at papa dahil dalawang bangka yung dumating sa amin. Sinusundo na lang din kami dito ng aking pinsan para sabay-sabay na kami pumunta ng fishing port. Umalis na din kami dito ng bahay. Pag ganito na dalawang bangka yung dumating sa amin ay dalawa talaga kami ng aking mama ang nagbabantay kasi minsan maraming mga bangkang dumadating. Kung matagal ka na dito nagtitinda ng isda, papasok ka pa lang ng gate ay malalaman mo na dito kung maraming buyer o konti lang. Pag marami kasing buyer, ang dami na talagang mga truck nandito nakapark sa labas. Sa mga oras na to ay sarado pa yung gate kaya marami pa talaga dito mga sasakyan na nakaparada sa labas. May time kasi dito kung ano oras nagbubukas yung gate bago makapasok sa fishing port. Ito, naghihintay talaga muna kami lahat dito bago magbukas yung gate. At pag nagpapasok na sila, ang una palang pinapapasok pala nila dito ay yung mga naka-motorbike. At ang sumunod, mga tricycle, four wheels at saka mga tracking. Yun nga lang, sobrang siksikan talaga dito pag sabay-sabay na pumapasok yung mga tricycle at tracking. May bayad nga din pala dito ang pumapasok bawat isa. Kagaya nito ng tricycle, 5 pesos yung binabayad namin dito sa gate. Pagdating ko dito sa loob ng fishing port ay ito na nga, tiningnan ko nga pala yung aming mga bangka at ayan na nga, nagre-ready na din yung mga tauhan na ibaba yung kanilang mga isda. Bali, ito nga pala yung isa naming bangka at ang isa naman ay ito. Parehas silang mga busy dahil parehas din silang maghahanda na ibaba ang kanilang mga isda. Noong nandito ang Daddy AFAM ay ito talaga ang pinakapaborito niyang lugar dito sa estansya ay ang fishing port. Kaya hindi talaga nakapagtataka kung bakit nagustuhan niya dito tumira sa Pinas kasi nagustuhan niya talaga ang ganitong klaseng mga negosyo. Sa ganitong klaseng mga negosyo ay hindi mo rin maiwasan na hindi ka matatalo. Pag nagbababa pala sila dito ng mga isda ay tagsasampung banyera lang muna at pagkatapos ay babalik na naman sila para kukuha naman ng 10. Pagkatapos maibaba yung 10 banyera ay dito naman ako pumunta sa kabilang bangka. Dahil titingnan ko nga din yung kanilang mga isda kung anong klase ang kanilang binababa. Isa nga pala ito si Nonoy sa mga pakyaw dito sa dinidila namin komisyonan sa aking pinsan at hindi pa nga binababa yung mga isda ay nandito na siya. Ganon din dito sa kanila, tagsa 10 banyera lang muna ang kanilang binababa dito at pagkatapos ay babalik na naman sila doon para kumuha. Minsan kasi hindi din safe yung isda pag walang bantay kaya iyon, 10-10 lang muna ang kanilang binababa. Ano bulo? Ang isda? Ang dinidila namin ditong komisyonan ay 2 pero ngayon ay 1 na lang dahil lumipat nga pala kami dito sa komisyonan ng aking mga pinsan. Pag ganito na medyo marami yung mga buyer kahit hindi pa nga natatapos ma-display lahat yung mga isda ay mayroon na nga dito naghihintay at tumingin-tingin. Nililista ko nga din pala dito bawat diskarga ng mga isda kasi kinukuhanan din ito ng labor. Lumipat talaga ako dito kung saan ako ay komportabling umupo habang nagbabantay ng isda. Maganda kasi umupo dito sa taas dahil makikita mo talaga kung ano yung mga isdang nabibenta. Hindi pa naman natatapos ma-display ay ayan na nga may mga tumingin-tingin na sa aming mga isda. Halos lahat dito ng mga buyer ay nanggagaling pa sa iba't ibang lugar ng Iloilo. At pagdating naman sa mga bintahan, mayroon din dito mga customer na bumibili ng isang banyerang puno at mayroon naman na hindi puno. At tulad na lang yung ginagawa ni Richard, ayan, dinadagdagan niya nga pala yung hindi puno na banyera kasi yung customer gusto niyang bumili na puno yung banyera. Ang pagbibinta din pala ng isda, mayroon nga din pala itong season. Katulad na lang pag summer, ang bintahan talaga ng isda ay sobrang napakatumal at napakamura pa. Kaya yun talaga yung pagkakataon ng mga buyer. At ang pagkakataon naman ng may-ari ng mga bangka ay pag nagsimula na yung bear kasi doon na nagsisimula na nagmamahalan yung mga isda. Pag wala na masyadong mga customer ay ito na nga, nagde-deliver na sila ng free coffee dito. Ang in-order ko lagi dito ay taho. Mas masarap kasi uminom ng taho sa madaling araw. Pagdating pala sa pagkain namin sa bahay, ang binibili ko na lang pala ay bigas dahil yung ulam ay unlimited na yung isda sa amin. Kumukuha talaga ako ng maramihan kasi
kasi nga ang mahal pag binili mo ito sa merkado. Kaya yung nagagastos lang talaga namin sa pagkain ay yung bigas lang ang talaga ang binibili namin. First time ko talaga makakita na ganito kalaking isda. Sobrang napakabigat kaya ayan, nagpatulong na lang ako magbuhat dahil gusto ko talaga magpa-picture na ganito kalaki. Hindi nga ako makapaniwala na ito ay mahuhuli ng aming bangka. Kaya nagtanong din kaagad ako kung hindi ba nasira yung kanilang lambat sa pagkahuli nito sa sobrang laki. Akala ko malalaking bangka lang yun ang makakahuli pero nakakahuli din pala sila. Nung maubos na lahat yung aming mga isda ay ito na nga ang unang nagpakwenta ang aking mama. At pagkatapos ng aking mama ay ako naman dito ang nagpakwenta sa aking pinsan. At pagkatapos ay ito na nga lahat yung kinita ng aming bangka. Pagkatapos maituta lahat ng aming mga earnings kaya ito umuwi na din kami. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood!